Inararo ako ng aking biyenan na lalaki at ito ang aking kwento. Ako si Lorena, 25 years old, isang simpleng housewife na nakatira sa Pampanga. Tahimik sana ang buhay ko, pero hindi naging madali ang lahat. Ang asawa ko ay nagtatrabaho sa abroad, kaya madalas akong mag-isa sa bahay. Wala pa kaming anak, kaya ang tanging kasama ko araw-araw ay ang aking mga biyenan. Pero bago natin ipagpatuloy, pwede ba akong makahingi ng like at subscribe para sa akin muntikong YouTube channel? Para updated kayo sa susunod na video, malugod kong tinatanggap ang inyong suporta. Sa simula, akala ko magiging maayos ang pakikisama namin. Sinikap kong maging mabuting manugang, tumutulong sa gawaing bahay, nagluluto at gumagalang sa kanila. Pero habang tumatagal, nararamdaman ko na hindi ako ganoon katanggap sa bahay na iyon. Madalas akong mapagsabihan ng aking biyenan na babae kahit sa maliliit na bagay. Pinipilit ko na lang intindihin at manahimik para hindi lumaki ang problema. Ang biyenan kong lalaki naman ay tahimik sa umpisa. Hindi siya masyadong nagsasalita, pero minsan ay napapansin kong iba ang paraan ng pagtingin niya sa akin. Noong una, hindi ko iyon pinansin. Iniisip ko na baka nagkakamali lang ako ng akala. Ayokong magduda lalo na't pamilya sila ng asawa ko. Lumipas ang mga buwan. Isang hapon, ako lang ang naiwan sa bahay. Ang biyenan kong babae ay pumunta sa palengke, at ang biyenan kong lalaki naman ay nasa loob ng bahay. Tahimik ang paligid. Naglilinis ako sa sala nang maramdaman kong may nakatingin sa akin. Nang lingunin ko, nakita ko siyang nakatayo sa may pintuan. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko noon. Parang may kakaibang bigat sa hangin. Sinubukan kong magpakatatag at ipinagpatuloy ang ginagawa ko. Pero habang tumatagal, palapit ng palapit ang kanyang presensya. Naramdaman ko ang kaba sa dibdib ko. Hindi ko inaasahan ang mga sumunod na pangyayari. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay wala akong kakampi at wala akong matakbuhan. Ang tanging iniisip ko ay kung paano ko mapoprotektahan ang sarili ko at kung paano ko haharapin ang sitwasyon na iyon nang hindi tuluyang masisira ang pamilya ng asawa ko. Mula sa araw na iyon, nagbago ang pakiramdam ko sa bahay na dati ay tinatawag kong tahanan. Ang mga araw ko ay napuno ng pag-aalinlangan at takot. Hindi ko alam kung kanino ako magsasabi ng totoo, lalo na't malayo ang asawa ko at ayokong magdulot ng mas malaking problema sa kanya. Ito ang simula ng isang karanasan na hindi ko kailanman inakala na mangyayari sa akin. Isang karanasan na unti-unting magbabago sa pananaw ko sa mga taong pinagkakatiwalaan ko. Hindi ko akalain na darating ang araw na iyon sa buhay ko. Ang katahimikan ng bahay na dati kong kinagigiliwan ay naging dahilan ng aking matinding kaba. Noong hapon na iyon, kaming dalawa lamang ng biyenan kong lalaki ang nasa bahay. Ang biyenan kong babae ay nasa palengke pa at matagal bago makauwi. Habang naglilinis ako sa sala, naramdaman kong muli ang kanyang presensya sa likod ko. Nang lingunin ko siya, nakatingin lamang siya sa akin na parang may gustong sabihin. Sinubukan kong ngumiti ng bahagya bilang paggalang, ngunit may kakaibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Para bang may mabigat na tensyon sa pagitan naming dalawa. Unti-unti siyang lumapit at nagsimulang makipag-usap tungkol sa mga simpleng bagay. Tungkol sa trabaho ng asawa ko sa abroad. Tungkol sa buhay sa bahay, at kung kamusta raw ako sa pakikisama. Sinagot ko naman siya ng maayos dahil ayokong magmukhang bastos. Ngunit habang tumatagal ang usapan, napapansin kong nagiging mas personal ang kanyang mga tanong. May sandaling natahimik kami pareho. Ang katahimikan na iyon ang lalo pang nagpalakas ng kaba sa dibdib ko. Pakiramdam ko ay gusto ko nang umalis sa lugar na iyon, ngunit hindi ko alam kung paano. Ayokong magmukhang bastos o magdulot ng hindi pagkakaunawaan sa pamilya ng asawa ko. Sa gitna ng pag-uusap namin, may nangyaring hindi ko inaasahan. Lumapit siya ng mas malapit kaysa sa nararapat, at sa sandaling iyon ay naramdaman kong parang nawalan ako ng lakas ng loob na magsalita. Ang sitwasyon ay naging mas komplikado kaysa sa inaakala ko. Sa gitna ng pagkalito at emosyon, may mga pangyayaring naganap na hindi ko na maibabalik pa na may nangyari sa amin. Matapos ang sandaling iyon, pareho kaming natahimik. Para bang walang gustong magsalita tungkol sa nangyari. Bumalik ako sa aking mga gawain, ngunit hindi na ako mapakali.
Ang mga iniisip ko ay magulong parang bagyo sa loob ng aking isipan. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Takot, galit, o matinding pagkalito. Ang tanging alam ko lamang ay nagbago ang lahat mula sa araw na iyon. Ang bahay na dati kong tinuturing na ligtas ay tila naging lugar na puno ng lihim at bigat sa puso. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy kong iniisip kung dapat ko bang sabihin ang nangyari sa asawa ko o itago na lamang ito upang hindi na lumaki pa ang problema. Ngunit alam kong hindi ganoon kadali kalimutan ang isang karanasan na nag-iwan ng malalim na marka sa aking buhay. At doon nagsimula ang mas mabigat na bahagi ng aking kwento. Ang mga araw na kailangan kong harapin ang konsensya ko, ang mga taong nasa paligid ko, at ang mga desisyong maaaring magbago ng aking kinabukasan. Matagal kong pinag-isipan kung sasabihin ko ba sa asawa ko ang lahat ng nangyari. Araw-araw akong kinakain ng takot at pagkalito. Pakiramdam ko ay may mabigat na lihim na nakapatong sa dibdib ko. Sa bawat tawag ng asawa ko mula sa abroad, pilit kong pinipigilan ang sarili ko na magsalita. Pero habang tumatagal, lalo ko lamang nararamdaman na hindi ko kayang dalhin mag-isa ang bigat ng nangyari. Isang gabi, habang magkausap kami sa telepono, naglakas loob akong sabihin ang totoo. Nanginginig ang boses ko habang unti-unti kong ikinukwento ang mga pangyayari. Sinabi ko sa kanya kung gaano ako natakot at kung gaano ako nalito sa nangyari. Umaasa ako na maiintindihan niya ako. Nakakampi ko siya bilang asawa ko. Ngunit kabaligtaran ng inaasahan ko ang naging reaksyon niya. Matapos kong magsalita, sandaling natahimik ang linya. Akala ko ay pinoproseso lamang niya ang mga sinabi ko. Ngunit nang magsalita siya, ramdam ko agad ang pagbabago ng tono ng kanyang boses. May halong pagdududa at pagkadismaya. Sinabi niya na mahirap daw para sa kanya paniwalaan ang sinabi ko. Ayon sa kanya, matanda na raw ang kanyang ama at hindi niya raw maisip na gagawin nito ang ganoong bagay. Paulit-ulit niyang sinasabi na kilala niya ang kanyang tatay at hindi raw iyon ang uri ng taong gagawa ng ganoong bagay. Habang naririnig ko ang mga salitang iyon, parang unti-unting nadudurog ang puso ko. Hindi ko inaasahan na sa halip na ako ang kanyang pakinggan at unawain, ay ipagtatanggol niya agad ang kanyang ama. Sinubukan kong ipaliwanag muli ang lahat, umaasang mababago ang kanyang pananaw. Ngunit sa bawat paliwanag ko, lalo lamang niyang inuulit na baka raw nagkakamali ako ng pagintindi sa sitwasyon. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay mas lalo akong nag-iisa. Ang taong inaasahan kong magiging sandigan ko ay tila lumayo pa sa akin. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na naramdaman ko. Parang hindi lamang ang nangyari ang mabigat, kundi pati ang hindi niya paniniwala sa akin. Matapos ang usapan naming iyon, matagal akong nakaupo sa gilid ng kama, tahimik na umiiyak. Ang bahay ay muling naging napakatahimik, ngunit ang katahimikan na iyon ay puno ng lungkot. Naisip ko kung tama ba ang ginawa kong pagsasabi ng totoo. Ngunit alam kong wala akong ginawang mali. Ang tanging ginawa ko lamang ay magsabi ng totoo sa taong akala ko ay kakampi ko. Mula noon, nagbago ang tingin ko sa maraming bagay. Sa pamilya, sa tiwala, at sa relasyon naming mag-asawa. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na araw. Lalo na sa bahay na yon, kung saan araw-araw ko pa ring nakikita ang taong nagpapaalala sa akin ng masakit na karanasan. At doon nagsimula ang mas mabigat na pagsubok sa aking buhay. Ang paghahanap ng lakas para ipaglaban ang sarili ko, kahit tila wala akong kakampi. Matapos ang pag-uusap namin ng asawa ko na puno ng pagdududa at sakit, unti-unti kong naramdaman na hindi na ako ligtas at payapa sa bahay na iyon. Araw-araw, mabigat sa pakiramdam ang manatili sa lugar kung saan naganap ang isang pangyayaring ayaw ko nang balikan. Higit pa roon, mas mahirap tanggapin na ang sarili kong asawa ay hindi naniwala sa akin. Ilang gabi akong halos hindi makatulog. Paulit-ulit kong iniisip kung ano ang dapat kong gawin. Mananatili ba ako at magtitiis o aalis at magsisimula muli kahit hindi ko alam kung saan ako pupunta? Sa huli, pinili kong pakinggan ang sarili kong puso. Isang umaga, maaga akong nagising. Tahimik pa ang buong bahay. Dahan-dahan kong inimpake ang ilang damit at mahahalagang gamit ko sa isang maliit na bag. Habang ginagawa ko iyon, hindi ko mapigilan ang pagpatak ng luha ko.
Hindi madaling iwan ang tahanan na minsan kong pinangarap na magiging simula ng masayang buhay mag-asawa. Ngunit alam kong kailangan kong umalis. Lumabas ako ng bahay na iyon na may halong takot at pag-asa. Takot dahil hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa labas. Ngunit may kaunting pag-asa na baka sa pag-alis ko ay makahanap ako ng kapayapaan. Nagpasya akong tuluyan nang makipaghiwalay sa asawa ko. Hindi madaling tanggapin ang desisyong iyon, lalo na't minsan ay mahal na mahal namin ang isa't isa. Pero paano ako mananatili sa isang relasyon kung saan ang boses ko ay hindi pinapakinggan at ang sakit ko ay hindi pinaniniwalaan? Lumipas ang ilang linggo habang sinusubukan kong ayusin ang buhay ko. Unti-unti kong tinatanggap ang bagong realidad na ako ay mag-isa na. Ngunit isang araw, may natuklasan ako na lalo pang nagpabago sa takbo ng aking buhay. Napansin kong ilang linggo nang hindi dumarating ang buwan ng dalaw ko. Noong una ay hindi ko ito pinansin dahil iniisip kong baka dahil lamang sa stress at sa mga problemang pinagdadaanan ko. Ngunit nang tumagal pa, nagpasya akong magpatingin. Nang lumabas ang resulta, para akong napako sa kinauupuan ko. Buntis ako. Hindi ko alam kung ano ang unang mararamdaman, gulat, takot o lungkot. Sa gitna ng lahat ng nangyari, may bagong buhay na nabubuo sa loob ko. Isang buhay na walang kamalay-malay sa lahat ng sakit at gulo na aking pinagdaanan. Tahimik akong napaiyak ng araw na iyon. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad na bigla kong haharapin. Magiging ina ako, ngunit wala ang asawa ko sa tabi ko. Sa kabila ng lahat, unti-unti kong naisip na marahil ang batang ito ang magiging dahilan upang patuloy akong lumaban sa buhay. Maaaring nagbago ang lahat ng plano ko noon, ngunit ngayon ay may bagong dahilan na akong panghawakan. At doon nagsimula ang panibagong yugto ng aking buhay. Ang pagharap sa hinaharap bilang isang ina, kahit ako ay mag-isa. Hindi naging madali ang mga sumunod na taon sa buhay ko. Maraming pagkakataon na pakiramdam ko ay hindi ko nakakayanin ang lahat ng pagsubok na dumaan sa akin. Ngunit sa tuwing titingnan ko ang aking anak, naaalala ko kung bakit kailangan kong maging matatag. Nang ipanganak ko siya, doon ko tunay na naramdaman ang lakas ng isang ina. Sa unang iyak pa lamang ng aking anak, tila napawi ang ilang bahagi ng sakit na matagal ko nang dinadala sa puso. Hawak ko siya sa aking mga bisig at nangako ako sa sarili ko na gagawin ko ang lahat upang mabigyan siya ng maayos na buhay. Nagsimula akong maghanap ng trabaho kahit mahirap sa umpisa. Bilang isang single mother, kailangan kong balansehin ang pag-aalaga sa aking anak at ang paghahanap buhay. May mga araw na pagod ako. May mga gabi na halos wala na akong tulog. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ako sumuko. Unti-unti kong natutunan na ang lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng problema na kanyang kinakaharap, kundi sa paraan kung paano niya ito hinaharap. Sa bawat pagsubok, mas lalo kong nakilala ang sarili kong kakayahan. Habang lumalaki ang aking anak, lalo akong nagiging determinado na ipakita sa kanya na kahit gaano kahirap ang buhay, may pag-asa pa rin kung marunong tayong lumaban. Hindi ko man naibigay sa kanya ang isang kumpletong pamilya, sinisikap kong ibigay ang pagmamahal, gabay, at seguridad na kailangan niya. May mga pagkakataon pa rin na naaalala ko ang mga pangyayaring nagdulot ng matinding sakit sa aking buhay. Ngunit natutunan kong huwag hayaang kontrolin ng nakaraan ang aking kinabukasan. Sa halip, ginamit ko iyon bilang aral upang maging mas matatag at mas maingat sa mga taong pinagtitiwalaan ko. Sa paglipas ng panahon, napagtanto ko na hindi man naging madali ang aking pinagdaanan. Ito rin ang humubog sa akin upang maging mas malakas na tao. Ang mga luha na aking pinakawalan noon ay naging bahagi ng aking pagbangon. Ang aral ng aking kwento ay simpleng ngunit mahalaga. Sa kabila ng sakit, pagkadismaya, at mga pagsubok sa buhay, may kakayahan tayong bumangon at magsimula muli. Hindi natin kontrolado ang lahat ng mangyayari sa atin, ngunit nasa atin kung paano tayo babangon pagkatapos ng bawat pagbagsak. Ngayon, kapag tinitingnan ko ang aking anak na masayang naglalaro at nangangarap para sa kanyang kinabukasan, alam kong tama ang pinili kong lumaban.
Ang lahat ng hirap at sakripisyo ay naging makabuluhan dahil sa kanya. At sa puso ko, dala ko ang paniniwala na ang bawat sugat ng kahapon ay maaaring maging lakas para sa mas magandang bukas. Hanggang sa muli. Salamat sa pakikinig.